Dahil lagi naming pakay ang pag-aanin ang inyong buhay, sinugod po namin ang mga stress nating kapuso sa mga pampasaherong bus na uuwi sa mga probinsya ngayong undas. Tuwing sasapit ang Halloween, may isang bagay na inaabangan ng mga chikiting. Ang Trick or treat! agaw pansin sa araw na ito ang mga batang naka-costume at nangangapit bahay para makatanggap ng Halloween treats. Kapalit daw ang mga ito para hindi gumawa ng kalokohan o tricks ang mga batang pilyo. Sumikat sa Amerika ang trick or treat noong taong 1930s. Nagmula raw ang konseptong ito sa tinatawag na souling noong Middle Ages, kung saan nag-aalay ng dasal ang mga kapuspalad sa mga yumao ng bawat tahanan kapalit ng pagkain. Pero ang good news namin this Halloween season, hindi na lang sa trick or treat uso ang libreng treats. Dahil sa kalsada, ipalalaganap namin ang saya. Tuwing panahon ng undas, marami sa atin ang umuwi sa probinsya upang bisitahin sa sementeryo ang mga yumaong mahal sa buhay. Dito namin nakita ang mga kapuso nating maagang nagsisiuwian sa kanilang mga probinsya. Una kaming pumesto sa isang pila papasok ng bus. Karami po pabaon ng bus. At isa-isa na namin ipinamigay ang mga pagkain. Oh, ang sarap namang maghintay ng pila. Present syempre ang mga taong natuwa at ang mga tila nagulat at nagtaka. Thank you po sa burger. Kumusta naman kaya ang kain ng ating mga kapuso? Sarap po. Pwedeng dalawa. Joke lang. Tama-tama nga, gutom na ako. Yung haba ng pila. Kung meron ng mga pasahero, syempre meron din dapat ang nagmamaneho. Thank you po. Maraming pong salamat sa inyo. Matapos ng una naming pamimigay, sinunod naman namin itong isa pang linya ng pasakay ng mga pasahero. Nagpapasalamat nga po kami kasi hindi kami nakamerienda. Araw-araw may libre. Maging ang mga bagets, enjoy sa kanilang burger. Thank you, good news. Ready na rin tumikim si Manong driver. Ay, naku, salamat naman at kahit paano tanggalan gutom. Sarap na Wala. Aba, hindi rin namin nakalimutan ang mga pasaherong matyagang naghihintay ng susunod na bus dito sa terminal. Masaya, may libreng pabaon. Thank you po. Thank you, Maraming salamat pa sa ulitin. Sarap. Sa aming paglilibot, nakilala namin ang iba pang mga pagod na pasahero. Mahirap bang magantay? Lalo na kung ang daming pasahero. Mahirap talaga siya tayo. Makikipagsiksikan. It's good kasi nakakatulong kayo kasi kami gutom kami at kakapila namin dyan. So, good. Thank you sa burger. Bago naman kami lumipat sa ikalawang bus terminal, sinadya naming sumabay sa babiyaheng bus na ito upang mamigay ng pabaon freebies. Siyempre, lahat ng bagay binibili na, hindi na most common, hindi libre. So, I feel so happy. Sobrang nakakapagod tumili, especially Friday. Sobrang hirap talaga. Itong gift na to, parang feeling namin sa nakatanggal ang stress. Especially pag uwi namin sa bahay, parang, oh, thank you kasi galing sa good news. Parang first time sa amin pa. Mula bus terminal sa Pasay, tumuloy naman tayo sa isa pang kilalang terminal sa Cubao na dinaragsari ng mga tao. Una naming nilapitan ang babaeng ito na tila naiinip na sa paghihintay ng masasakyan. Medyo nakakainis na din tapos hassle. Kasi 4 hours din yung biyahe ko napunta din. And baka traffic. Hindi ko expected to. Naghihintay lang. Salamat. Ang ilan namin nakausap looking forward sa kanilang pag-uwi. Pupunta ako ng Baguio kasi dadalaw ako sa Patay. Holiday lang. Inuno lang namin yung holiday, so doon kami sa family namin. Swerte, all of the sudden, biglang may ganito. Coming from nowhere lang. Thank you. Muli kaming umakyat sa bus. Lahat naman ng tao, pag nakatanggap na libre, masaya eh. Masarapan libre eh. Ang araw ng mga patay may bahid na kalungkutan dahil sa paggunita natin sa mga mahal nating sumakabilang buhay na. Pero ang pagod mula sa pagbabiyahe, ang lungkot mula sa pangungulila, pwedeng mapagaan sa mga simpleng paraan.